Kumukusa lang siya. Yan mga boss, at good morning. Hindi tayo nakapag update dito sa block 34. Yan yung waterproofing natin. Yan. At yung last week namasilya na natin tong dalawang wall, tong front tsaka dito sa may tapat ng garahe. Kaso pinabakbak natin yung minasilya na ABC na skim coat ang ginamit natin. Dahil mukhang expired na yung ginamit natin na skim coat. Hindi na pansin natin na hindi na masyadong natigas yung skim coat nya. Hindi na binabakbak natin sa tropa. Halos 2 araw sila nagbakbak uli sa minasilya nila. Nakaprepare na yun para sa pintura. Siyempre gusto natin quality, maayos yung ating trabaho na walang pagsisisihan sa uli. Kaya pinabakbak ko. Hindi nyo nabakbak na nila, hindi naman sugatan yung nya, yung waterproofing, kasi binuhusan lang nila ng tubig, kumukusa na siyang bumibitaw. Hindi na pagkabakbak ko noon, pinahugasan ko ng tubig, hindi na pinatungan natin ng 2 patong uli ng waterproofing. Kaya ang patong nitong waterproofing nito sa harap tsaka dito sa tapat ng garahe, naka 5 patong na yan mga boss ng ating waterproofing na Flexivan. Kaya yun, minamasilyan na ulit nila ng bago. At nakakuha na tayo ng safety na yung pa rin yun ng ating brand na ginagamit ng skim coat na o same coat na ABC. At ayaw ko magpalit ng ibang brand ng pangmasilya. Subok ko na kasi yan. Kumbaga nakakuha lang tayo ng masilya ng naangat, kumbaga hindi natigas. Ginawa na lang natin dito para safety na walang na hindi na siya mangyari ulit sa nangyari ng last week. At nilagyan natin ng 50% ng flat latex at 50% ng tubig. Okay? Yan ang ginawa na natin for safe. Kaso matigas nga lang liyahin yan. Pero yun ang kailangan natin. At matigas na hindi siya bibitaw. Okay? Ayan, update na natin itong minamasilyan natin ito hanggang pa-finish. Yan. And then yung moldura na Ardeflex, pinadamay na rin natin ng waterproofing din. Yan. Okay, yan, doble tayo ng trabaho. Nakahalos naglaro ng mga 6 days din ng nasayang ng tropa na wala tayong na-finish. Ganun talaga. Mayroong hindi natin maiwasan yan, yung ganung mga trabaho. Ang inaabol lang natin na maayos yung ating mga project na walang pagsisisi sa huli. Kung tumagal yung ating pag-finish, yun pa rin at hindi magbabago. Okay? At check natin mga boss, konti pa lang napipinis nila. Ngayong araw pa lang sila nag-start ng masilya. Okay? Let's go. Ayan mga boss, yung minasilya nila ng last week, itong portion na to, hindi na ito sa baba. At pinatakan na ulit natin ng bagong waterproofing, pero tinanggal natin yung dati. Kung mapapansin ninyo, ito yung bakat ng waterproofing. Ayan yung bakat na yan. Ito yung minasilya namin ng last week, na minasilya nila ng isang araw. Kinabukasan, pag masilya nila, nasabay yung kanyang masilya, kumbaga natatanggal. Kaya pinatanggal na natin uli at pinabago. Ayan. Ayan na, for safety na yan, na matibay na yung masilya na ginamit natin na dyan. Okay, sinuro na natin na talagang titigas na siya. Nilalawan na natin ng 50% ng flat latex at 50% ng tubig. Then nakakuha na tayo ng masilya ng bago, hindi na yung na-stock sa hardware. Okay. Then yung mga moldura na Ardeflex, then naretso na rin natin ng waterproofing. Okay. Ito yung masilya na iniwan lang natin ng masilya dati. Kumukusa lang siya.
bumibitaw. Ito hindi ko na to pinakiskis muna kasi papalitan to ng steel door. Babasagin din naman yan, kaya ito iniwan ko lang yung portion na yan. At papalitan naman to ng steel door. Yan. Ito na masilya na to ng bago. Waterproofing na lang 2 patong yan. Bagong masilya na uli yan. Yan, at nakapag-masilya na tayo dito. At sa may tapat ng garahe. And then dito naman, pinturahan na natin at kinakabit na natin yung spandrel niya. Pinturahan na natin siya. Bricks na lang. Tsaka yung final coat ng moldura, gamitan natin ng semi-gloss. Nakabit na yung spandrel. Yan, at kabit na tayo ng spandrel. Yung kanyang end molding nakabit na. Yung fascia cover, ayan, pinakabit na rin yung fascia cover na. Okay, kabit na. Bago tanggalin natin yung bago tanggalin yung scaffolding, ayos na, clear na tayo dito sa harap. Ito, kulayan natin semi-gloss. Gloss na lang natin to. Yan, palit na ulit sa kulay. Yung bintana na lang, kiskisin na lang, lilinisin na lang yung bintana. Yung mga boss, at kapag kasana ng spandrel yung kanyang fascia cover tsaka end molding, nakabit na. Ito, tuloy pa rin yung pagmasilya dito. Ito, okay na tayo, finish na natin. Ito na lang, ipulayan natin kanyang moldura, and then yung bricks, nakabit na yung spandrel. Check natin sa taas mga boss. Kaisa na tayo, tapos salpak na lang yung isa. Yun lang. Tapos ganun lang din ang rivet niya. Yun lang yun. Oh, yan din. Yun lang din. Dito mo, silipin mo yung dito mo. Napangga ba? Oo. Oo na. Silipin mo lang yung gitna mo. Nakasagad ba? Okay na? Sagad. Sagad na. Yes. Okay. Ano bala? Yan mga boss, yan ang ating update dito sa block 34. Yan ang ating waterproofing. Nakapinis na tayo dito sa harap. Yan o. Nakapinis na tayo sa harap. Spandrel, pinapinis na natin. Then may konting retouch lang. At madali na yun. Tapusin natin yung spandrel dahil babatakan pa nila ng pintura uli yan. Hindi maiwasan natin hindi madumihan yung mga wall. Hindi natuloy pa rin ang pagmasilya dito. Pagkatapos liliyahin na lang din yan. And then finish na. Ayan. Ang maiwan natin dyan yung bricks na lang. Yung maiwan lang natin dyan. At madali lang may kabit dyan yung bricks. Okay, nakapag-fascia cover na tayo and molding, spandrel kinakabit na. At next update naman natin itong yung block 27. Yan yung ating kesame at tiles. Yan, nagtatiles sila. Pag natapos ang tiles yung division na. Okay, at grabing init. Time check na natin na 11 na. Papunta naman ako sa St. Joseph, Cabuyao, Laguna ngayon. Araw ng Webes. Araw ng Webes. Cabuyao naman tayo. St. Joseph, yung ating project na isa doon. Okay. Yan, hanggang dito na mga boss. At ingat-ingat tayo. God bless you. Ito pong J. Uragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no? Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame.
Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.